Alin ang cake, alin ang dummy cake. Papakita ko na sa inyo kung paano ko ginawa tong 3-tier na sesame full fondant cake natin. So ayan, kung makikita nyo, meron tayong mga dummy styro. Kasi nga, isang tier lang ang edible talaga dito sa cake natin ngayon. Ang size ng mga dummies natin is 8x4, 10x4, tapos 8x4. Nagkamali ako ng pagbili ng size online, kaya ang ginawa ko na lang, bumili ako ng malaking styro sa malapit na bookstore dito sa amin. Tapos kinat ko na lang siya ka-size nung mga nauna nating dummy. Kasi nga ang kailangan ko pala is 10x6 at saka 8x6. Kaya medyo kinulang tayo ng 2 inches. Kailangan nating dagdagan. Medyo nakatipid tayo sa part na yan kasi yung malaking styro, parang nasa 36 pesos siya. Ayan, nakakuha na tayo ng gagamitin natin sa lahat. Tapos may sobra pa. Hindi natin kailangan magpanik pag mga ganitong ganap. Kailangan lang din natin maging maparaan. Tinusukan ko na lang din siya ng mga stick, barbecue stick, kasi nga para hindi humiwala yung mga dinagdag natin. Ayan, 'di ba? May mga dummy cake na tayo na tama ang size sa gagawin nating cake ngayon. I-ganache naman natin yung totoong cake. Bali yung top tier lang neto, yung pinaka-edible, ang size niyan is 6x4, tapos nag-request lang din si customer natin na red velvet daw ang flavor. Kaya white ganache na lang din ang ginamit ko. Beryl's white chocolate ulit ang gamit ko dito, tapos as is lang po yun na minelt, wala na akong ibang hinalo. Para sure na sure ka sa tibay nito, be, kahit san lupalop mo pa to dalhin, hindi ka bibitawan, promise. After natin makover ng ganache, yung cake natin, i-rest muna natin saglit para nga mag-set siya, tapos babalutan na natin ng fondant. Sa club method tayo this time, kasi mababa lang naman tong cake, kayang-kaya ng sa club method yan. Mas maganda yung method na to kapag yung fondant nyo, bagong masa, or bagong gawa, kasi malambot pa siya, susunod pa siya sa hagod ng kamay mo. Kasi kapag matagal na na-expose yung fondant, tapos wala siyang cover, mahihirapan ka na mag-saklob method, makakrak, mabibitak yan, or mapupunit. Pero depende pa rin kasi talaga sa nakasanayan nating fondant. Hindi ko na sa inyo pinakita yung pagko-cover ko dito ng mga dummy natin, kasi same way lang naman yan kung paano ako nagko-cover ng mga edible na cake. Bali, paneling method tayo dito sa mga dummy cake, tapos yung pinakagitna nila, hindi ko na totally parang ginandahan yung pagkakinis kasi nga matatakpan naman. Nilagyan ko lang din ng mga stick na support, diretso drum yon para sure na hindi sila tutumba kasi medyo magaan tong nasa baba dahil dummy cake nga. Tapos ito na yung mga ilalagay nating mga 2D toppers, tapos may dalawang 3D na Elmo tsaka si Cookie Monster. Ihihiwalay ko na lang ng upload kung paano ko ginawa tong mga toppers natin kasi kung isasama ko dito, baka abutin tayo ng 2 days. Sa mga pupuna na naman kung bakit kinakamay ko daw, marunong po ako maghugas ng kamay, okay? Bali itong mga toppers, ginawa na natin ahead of time kasi nga para mag-set pa siya, may time pa tumigas. Bali lahat ng ilalagay nating toppers dito is all edible po. Handmade lahat, wala tayong ginamit na mga molders. Mano-mano po ang paggawa natin dyan sa mga 2D toppers natin. Pwera lang pala dun sa name, kung gusto nyo din ng fondant letter cutter na ganyan, lalagay ko na lang yung link sa comment section. Pero kung ako ang tatanungin, mas gusto ko talaga gumagawa ng mga ganito, yung edible lahat ng toppers, yung ako mismo yung gagawa. Kung mukha ka ding pera, dapat ganito din yung mga cake pa-orders mo. Hindi, charot lang. Pero para maingganyo din kayo, matuto at magsipag, magtiyaga gumawa ng mga ganitong toppers, mas malaki talaga yung profit kapag ka ganitong puro edible. Pero totoo, mas gusto ko talaga gumawa ng cake na ako lahat gagawa ng toppers, kesa yung bibili. Kasi syempre, kapag ka wala kang bibili na kailangan sa pang-design, sa akin mapupunta lahat ng kita, 'di ba? Ang babayaran kasi diyan is yung time, effort at yung skills natin. Sa umpisa, oo, mahirap talaga, mapapagod ka. Pero pag nakasanayan na kasi, parang naglalaro ka na lang din. Pag paulit-ulit naman na kasi talaga natin ginagawa, masasanay at masasanay tayo. Kaya wag din kayo matakot lumabas sa mga comfort zone nyo kasi hindi nyo yan matututunan hanggat hindi nyo inuumpisahan subukan. So ayun, balik na tayo dito sa cake. Bali 2-tier lang talaga ang nasa inspo na design ni customer. Tayo na lang nagdagdag ng iba pang details kasi nga ang pinapagawa niya is 3-tier. Dami lang yung bottom at yung middle, tapos yung top tier lang ang pinaka-edible talaga. Yung mga bilog-bilog, ang ginamit ko lang dyan, yung pinakalikod ng mga piping tips natin, iba-ibang size yun. Yun lang ang pinangbakat ko dyan. Tapos yung cake drum natin, ang gamit ko po dyan is 16 inches. Sana may naiintindihan na naman kayo sa pinagsasasabi ko, no? Ang haba na naman ang naidaldal ko na. Tapos kung
kung may nakikita pala kayong mga stains or mga dumi-dumi dyan sa cake, huwag kayong mag-alala kasi matatanggal po yan. Suka lang ang katapat niyan, be. I-brush nyo lang ng suka yung mga nadumihan na fondant. Babalik ulit yan sa dati. Tapos yung mga spring o spiral o kung ano man yan, basta yung mga paikot-ikot na yan, madali lang gawin yan. Bali yung fondant, inikot ko lang siya dun sa mga brush ko. Ang hirap i-explain, basta sabi nga ni Tita Annabel, nakikita nyo naman, di ba? Nakikita nyo naman. Sabi ko nga sa inyo kanina, di ba? Ginawa ko ahead of time to mga pang toppers natin kasi para may time pa siya tumigas. Gaano katagal yung ahead of time? Sa akin, 1 day before ko gamitin, kailangan tapos na lahat ng toppers para pag ginamit ko, nakaset na siya. Hindi pa ganun kalinis, pero para sa akin, sobrang laki na ng improvement ko sa paggawa ng mga fondant cakes. Kaya kung kaya ko, huwag ka matakot kasi kayang-kaya nyo din yan. Tayo na nga din na nag-deliver neto sa venue, na muntik pa nga tayong madisgrasya. Pero hayaan na natin yon. Safe naman nating nadala ang cake at hindi tayo na late. Tapos, huwag nyo napansinin yung chan ko pag may pumansin, minus 100 talaga sa langit. Ito na nga yung final setup sa venue nila. Ang lakas naman talaga makabagets. Ito yung Facebook page nila. Visit nyo na lang. Nagsiset-up sila sa kahit anong occasions. Bibigyan kayo ng discount niyan. Basta syempre sa akin kayo order ng cake. Charot lang. Pero medyo totoo yun. Baka lang naman. Ayun, sana may nakuha na naman kayong tips and techniques. Kung wala, salamat na lang sa lahat. Ang haba na lang na-voice over ko ngayon. Naikot ko na ata lahat ng sulok ng bahay namin. Kaya baka naman, ma-share nyo po tong video natin ngayon. Leave a comment below kung may katanungan at may hindi naintindihan. Kasi alam ko magulo talaga ako mag-explain. O siya, yun lang for today. Thank you for watching. Bye!